Remainder theorem number 2. X cubed minus x squared minus 8x minus 4 divided by 3x plus 2. So first, kunin muna natin ang value ng x dito sa ating divisor. So that is 3x plus 2 equate to 0. Then transpose natin ang positive 2. So maiwan si 3x is equals to positive 2 becomes negative 2. Then find the value of x. So simple lang, i-divide lang natin ito ng 3. So divide din tayo ng 3 sa kabila. So we have the value of x is equals to negative 2/3. Okay? So yung number 1 natin kanina ay whole number, yung value ng ating x. Ngayon naman, yung value ng ating x sa number 2 ay fraction. So, copy. X cubed minus x squared minus 8x minus 4. Okay? So, kukunin natin or isa-substitute natin yung value ng x na negative 2/3 dito sa ating polynomial. So, equals, so si x, so magiging negative 2/3 cube minus another x. So, lahat ng x ay papalitan natin ng negative 2/3. So, x, negative 2/3, papalitan natin yun ng negative 2/3. Then, squared minus 8. Then, another x, substitute tayo ng negative 2/3 minus 4 equals, okay, so cube, negative 2/3 cube. So ang ibig sabihin niyan, tatlong beses natin itong i-multiply sa kanyang sarili. So negative 2/3 times negative 2/3 times negative 2/3 minus, so ito negative 2/3 dahil squared yan, dalawang beses natin itong i-multiply sa kanyang sarili. So we have negative 2/3 times negative 2/3. So dito pwede na tayong multiply diretso. So negative times negative is positive. So 8 times 2 is 16 over 3 minus 4 equals, so negative times negative times negative is negative. So 2 times 2, 4 times 2 is 8 over 3 times 3 is 9 times 3 is 27. Then minus, so negative times negative is positive. Okay? Then 2 times 2 is 4 over 3 times 3 is 9 plus 16 over 3 minus 4. Ngayon, kukunin natin ang LCD ng 27, 9, and 3. So, paano ba kukunin ang LCD ng 27, 9, and 3? So, LCD of 27, 9, and 3. Okay. So, kung titingnan natin, si 27 ay pwedeng ma-divide ni 9. Okay? 27 divided by 9 is 3. At saka si 27 ulit ay pwede ring ma-divide ni 3. So, therefore, the LCD of 27, 9, and 3 is 27. Okay? So, equals, so dapat lahat ito ay magiging
27. So, dapat gawin nating 27 lahat ng denominator. Kahit si 4. Si 4 ay mayroong denominator na 1. So, negative 8 over 27 minus 4 over 9. So, ano ang pwede nating i-multiply kay 9 para maging 27? So, that is 3. So, magmumultiply tayo ng 3. Magmumultiply din tayo ng 3 sa taas or sa numerator. Plus 16 over 3. So, anong pwede nating i-multiply kay 3 para maging 27? So, that is 9. Then, magmumultiply din tayo ng 9 sa taas. So, tandaan ha, kung ano ang gin-multiply sa denominator na number, yun din ang pang-multiply natin doon sa numerator. Katulad nito, 3, multiply din tayo ng 3 sa numerator. So, dito naman, nag-multiply tayo ng 9 sa denominator, magmumultiply din tayo ng 9 sa numerator. So, ganun din kay 4, negative 4 over 1. Anong pwede nating i-multiply kay 1 para maging 27? Siyempre, yan ay 27. So, dahil nag-multiply tayo ng 27, mag-multiply din tayo ng 27 sa numerator. Okay? Equals, so negative 8 over 27 minus 4 times 3 is 12 over 27 plus 16 times 9 is equals to 144 over 3 times 9 is 27 minus 4 times 27 is 108 over 27. So, dahil same na ang kanilang denominator, pwede na tayong mag-add or mag-subtract. So, equals, so parehong negative, okay? So, mag-a-add tayo. So, 8 plus 12 is 20. Copy the sign and copy the denominator. Plus 144 over 27 minus 108 over 27. Then equals negative at saka positive magsasubtract tayo and copy the sign of the biggest number. So 144 minus 20 is 124 over 27. Ano ang sign? Mas positive kasi mas malaki ang positive. Then minus 108 over 27. Equals, so dahil ito ay positive at ito ay negative, magsasubtract ulit tayo and copy the sign of the biggest number. So 124 minus 108 is 16. And copy the denominator. So, positive kasi mas malaki ang positive. So, ito yung ating remainder para sa number 2. So, this is our answer.